Abroad, sarap pakinggan no? Akala ng karamihan masarap ang buhay sa abroad, comfortable dahil ang ganda ng kwarto at laging naka-aircon, masarap ang kinakain dahil nasa abroad, masarap ang buhay dahil nasa abroad, maginhawa ang buhay dahil nasa abroad, mayaman na at isnabera na dahil nasa abroad, at ito pa may lalaki o babae o may kabit yan dahil nasa abroad, ang saklap mga best no, dahil sa abroad yan talaga ang iniisip ng iba, lalo na mga wala sa abroad o hindi pa nila naranasan mag-abroad. Ngunit sa bawat letrang pumapaloob sa salitang abroad may mga bagay na hindi nila alam, mga kwentong pilit tinatago sa kanilang pamilya o mga mahal sa buhay, mga lihim na sa huli ay nagdudulot minsan sa napakalaking trahedya. Api-apihan ng mga amo, halos kung ituring parang basahan na pwedeng tapak-tapakan. Bogbog sarado sa trabaho, bogbog sarado sa gutom, bogbog sarado sa delay na pasweldo, bogbog sarado sa mga mapang-abusong mga amo. Rape na hindi may kwento dahil takot sa kahihiyan at mapagtsismisan ng mga nakakakilala sa kanya lalo na ng mga mapanghusga. Kaya patuloy na ginagawa sa kanya dahil takot na magsumbong at manglaban. Dahil baka siya pa ang mapahamak at umawing bangkay. Over sa hinanakit sa kabila ng pagsasakripisyo at pagtitiis wala man lang maramdaman na malasakit o pag-alala mula sa mga mahal sa buhay. Maalala lang magmensahe pag may kailangan, pag malapit na ang katapusan. Nang matapos na padalhan wala na ulit na mensahe mula sa kanila. Alaala mula sa pamilyang naiwan ang tanging baon at palaging kasama. Tanging pinaghuhugutan ng lakas ng loob para patuloy na malabanan ang lahat ng pagsubok. Mga luhang pumapatak ng paulihin pagsapit ng gabi dahil sa mga pang-aaping dinadanas mula sa mga amo na sa tuwing maalala maawa ka sa sarili mo at masasabi mong kaya ko pa para sa kanila, dalobyo ang dinaranes, sobrang trabaho, kulang sa pahinga at pagkain, delay magpasweldo, minamaltrato, pinatratong hindi makatao, kinukulong ng mga amo, ginahagasan ng mga demonyong lalaking amo, at kung mamalasin ang iba ay nasa kahon kang ayo-owi sa pamilya mo. Lubhang napakahirap ang buhay sa abroad na hindi alam ng karamihan, lalong-lalo na dito sa gitnang silangan, kung saan talamak ang nagaganap na pagmamaltrato, dahil sa napagkaitan ng pribihilyo na dapat masunod dahil nasa kontrata, walang kalaban-laban ang iba pag nandito sa bansang ito kapag inaabuso. Tanggap na lang ng tanggap sa mga pang-aabuso, dahil kapag nanlaban ka, ikaw pa ang mapapasama, yan ang masakit na katotohanan. Mayroon din naman iilang pinapalad at salamat naman kung siya ay medyo maayos ang kalagayan ng ating ibang kababayan dahil kahit papano nasusunod ang nakasaad sa kontrata, pero kahit sabihin natin may sumusunod di talaga lahat nasusunod. Ang buhay sa abroad ay puno ng pagtitiis, sakripisyo at pangungulila dahil sa pagmamahal sa pamilya ng mga naiwan sa Pinas, matiis mo lahat, isasakripisyo mo sarili mo, ipapasantabi ang pangungulila at idaan na lang sa pagpatak ng luha, matitiis lahat ng lungkot, sakit, hirap, basta para sa pamilya kakayanin ko at para sa pangarap ko sa sarili ko, madalas na lang sambitin ng mga OFW o ng mga nasa abroad. Kaya ang buhay sa abroad ay hindi ganon kasarap o kaganda kagaya ng iniisip o inaakala ng iba. Ang buhay sa abroad ay tulad ng isang pakikibaka, isinusugal mo ang sarili mo, sa hindi mo alam kung ikaw ay magiging talo o panalo.